Good morning, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and a cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Good morning. Sabado po ngayon, June, ano bang June? Kumakita rin ako. 22? Abutin ko basta Sabado, June 22. Okay, anyways, good morning. Ako'y pabiyahe sa Quezon, galing Baguio kahapon, pagod. So, ngayon punta naman ako Quezon. So, ang ganda nung resulta nung aking talk time with a nurse. No? Kailan ba nangyari yun? Ano ba ngayon? So, Thursday night ata. Okay. So, pero mo nurse yun, no? Isipin natin ang mga nasa medical field supposedly, we expect them na alam nila yung katawan, no? But hindi po ganoon, no? Kaya nga merong cardio, kaya meron tayong endocrinologist, meron tayong urologist, meron tayong internal medicine, meron maraming specialized na field, no? So hindi mo in-expect, kaya nga specialized sila kasi yun yung galing nila. So doon ka pupunta kapag may specific problem ka sa katawan mo. Kung sa puso na doktor. Kung sa mga diabetes, sa internal medicine, di ba, mga ganyan. Kung sa reproductive, baka urologist, mga ganun, no? So yun, no? So hindi porket ang isang cardio pwede rin magkaroon ng anxiety disorder, gaya nung doktor ko dati. Okay? Tapos pero kasi doktor sila, so very scientific yung approach nila, no? Alam nila na there must be something in the body, ganun. So mas scientific yung utak nila, no? So yun yung pag-uusapan natin today, no? Very important kasi na una, ma-establish natin na ang thoughts are safe. Kahit sabihin ng thought mo, hold upin ka, maso-stroke ka, ma-heart attack ka, sabi ng thought mo, it is safe. Thought lang siya eh. Gets nyo? Safe siya kasi thought. So, isip yun. Kunyari, isipin mo, ikaw nung bata ka, kaya mo lumipad. Dangerous ba yun? Safe yun kasi it's a thought. Yung bang thought na nag-imagine kang manalo ka sa loto, it is safe. Thought lang siya eh. Hindi siya sinabing cancer. Okay? Hindi siya diagnosis ng cancer o hindi siya diagnosis ng COPD, no, yung may sakit talaga sa lungs. Hindi siya diagnosis ng stroke kasi thought lang siya, isip lang siya, hindi pa siya totoo, nasa isip pa siya. Hindi siya dangerous kasi thought lang siya. Pero kunyari pag sinabi na ng may cancer ka, may kinda risk na kasi may cancer ka eh. Ibig sabihin sa cancer mo, mas may posibilidad ka na bumagsak yung katawan mo because may cancer ka. Yun, base sa doktor, base sa test, proven na may cancer ka. Yun ang pinagkaiba ng reality at sa thought lang. Ang thought, pwede mo sabihin sa sarili mo, may cancer ako. Pero thought lang siya. Hindi ka pa dinayag, hindi ka pa sinabihan ng doktor o hindi ka pa nag-undergo sa mga test. Thought lang siya. So, ang thought ba, kapag sinabi ng thought mo na may cancer ka, sagutin niyo ako. Pag sinabi ba ng thought mo na may schizophrenia ka or psychotic episodes ka, pag sinabi ng utak mo, meron ka ba nun? thought lang siya unless sinabi ng doktor,
sinabi ng psychiatrist, no? Doktor talaga dapat, psychiatrist, kahit anong doktor. Cardio, pag sinabi ng cardio, base sa 2D echo mo, sa stress test echo mo, sa ECG mo, meron tayong problema sa puso. At actually hindi pa siya problema. Kung ECG pa lang, makikita na yan whether, sige, tingnan natin kung totoo nga yung sinasabi ng ECG. Kung talagang may sakit ka, o baka naman uminom ka lang ng energy drink, o baka naman uminom ka lang ng ganito, kumain ka lang ng ganito, baka wala ka naman tulog, baka wala ka naman. So, iba-validate pa siya with other tests para masigurado ng doktor na talagang may sakit ka. Kasi yung nararamdaman natin ay pwedeng sa mga normal lang na pangangailangan ng katawan. Halimbawa, pag gutom ka, sasakit ulo mo, gutom ka mahihilo ka pag gutom ka. Gutom lang yun pero pwedeng sumakit ulo, pwedeng mahilo, irritable, gutom ka So, ngayon, gutom ka lang pala, pero yung thought mo, sabi, hala, magka-cancer ka, hala, may sakit ka, hala. So, naniniwala ka sa thought. Thought lang yun. Kaya nga lagi ko paulit-ulit, sinasabi ko sa inyo, pag naisip mo bang manalo ka sa loto, mananalo ka, di sana lahat tayo nanalo na sa loto. Kasi naisip natin mananalo tayo sa loto, di ba? Galit. Hindi, kasi maganda to. Kasi frustrate ako kasi iniisip ng mga tao parang may mababa kasi kaalaman alam mo yun, yung nagpapanik sila, isang video lang napanood nila sa akin, akala nila naintindihan na nila, hindi hindi ganun kailangan punuin mo talaga yung sarili mo ng kaalaman at hindi makukuha yun sa isang video lang, kaya nga kahit mga sessions marami, pero mas mabilis kung may session ka sa talk time o talk therapy sa isang professional na psychologist or psychiatrist. Yan swerte ka pa kung makakuha ka ng psychiatrist talaga makipag-usap sa'yo, kasi kadalasan sa psychiatrist gamot-gamot lang, kahit alam niyo yan mga psychiatrist, so dapat napag-aralan ninyo na talaga, kasi na-experience ko yun marami akong experience sa psychiatrist, ako mismo, na nung ako po ay may anxiety disorder, wala, gamot-gamot na yun, hindi na kaya ipaliwanag, napakababaw nung paliwanag nila na hindi naiintindihan ng kanilang mga pasyente. At kung may mga psychiatrist dito na nakakarinig noon, malamang kung may psychiatrist dito na nakikinig sa akin, malamang may anxiety din siya, kasi kaya siya nandito. Pero yung ibang walang anxiety, mababaw lang yung kaalaman ng mga yun, hindi yun tututok. Kaya nga importante yung mga cognitive behavior therapy. Kaya alam nyo, kaya papasalamat ako, meron, di ba sabi ko sa ulit-ulit sa inyo, I'm grateful na nagkaroon ako ng anxiety disorder kasi mas relatable ako, mas alam ko yung na-experience ninyo kasi na-experience ko siya versus dun sa mga doktor na wala namang experience pero naaral nila, pero iba pa rin kasi talaga experience. Kaya magagaling na mga YouTuber, yung mga influencers sa anxiety disorder kasi meron din sila. Kaya nga natutuwa ako kasi mga scientist din sila, So, kasi kailangan, I believe, science lang tayo, hindi pwede opinion, Kaya delikado yung mga, natutuwa naman ako na yung iba, na dahil sa akin, na-inspire sila, gumawa sila ng sarili nilang YouTube channel. I'm happy kasi maaring makakatulong din yon dun sa ibang mga tao. Kaso nga lang, ang kinakabahan ko lang doon, meron silang, halimbawa, minsan nakakapanood ako ng mga followers ko na may YouTube videos na rin. Yung iba, yung interpretation nila, iba, so mali. So ngayon, ikakalat nila yon, medyo scary, Kaya, hindi porket na-experience mo, mag-isa ka lang Dapat ang study, dapat thousands of people kayo para ma-prove na effective talaga yung management na yun, o yung kaalaman na yun. Kailangan thousands, gaya sa gamot. Bago po lumabas ang gamot, kailangan grabing pagtitest ng gamot na yun. Gaya ng COVID vaccine, di ba? Nagkaroon pa ng issue, baka delikado yan sa mga tao, baka mag-cost ng ganito. Kasi meron dati hindi COVID
sa mga bata, may nilabas na vaccine, yung gobyerno, ang daming namatay doon. Okay? Nakakabwisit yun. So, hindi tayo basta-basta gano'n. Ano? So, kaya ang mga science, bago lumabas yung mga gamot, aral talaga yan. Hindi pwede kasi buhay ang pinag-usapan natin dito. Kaya ang sinasabi ko, dun sa mga vlogger din, bago kayo maglabas, talaga siguraduhin nyo na rin na tama talaga yung mga pinagsasabi nyo, ha? Yun lang yun. Pero I have nothing against it. Kung nakakatulong kayo sa mga tao, that's fine. Pero ang problema lang, pag mga negative, o kaya may mali kayo nasabi, matakot na yung nakikinig sa inyo, ganun, no? Yung taong nakikinig sa inyo, wala ring alam, di ba? So, umaasa sila na, kiling na dahil gumaling ka, ganun din sila. Hindi ganun yun, no? Iba-iba ang approach natin, iba-iba tayong mga tao. Okay? Kaya dapat, professional talaga yung lalapitan ninyo, yung may alam talaga, okay? It's either a psychologist, ako nga sabi ko sa inyo, hindi ako psychologist, ako ay graduate ng psychology, pero hindi ako practicing psychologist. Kaya kahit feeling ko magaling na ako, in fact nag-aral pa ako ng cognitive behavior therapy, yung iba hindi. May certificate talaga ako. Talagang nag-aral ako sa Australia noon, no? Alam ko kung paano siya gagamitin. Okay? Sinasabi ko pa rin, hindi ako professional. Hindi ako ganun ka-confident sa sarili ko, no? Kasi alam ko, hindi ako ganun ka matalino, ganun kagaling kasi nga hindi ako practicing psychologist, no? So yun, no? Yun, kaya ingat lang tayo. So, punta tayo dun ulit, mabalik tayo, no? So, yun, no? It's a thought. It's just a thought. A thought is just a thought. A thought is just hangin. Hangin lang siya. Para ka lang, halimbawa, kasi yung thought mo very powerful, ha? Kasi kahit hangin lang siya, kahit nasa utak, hindi hangin. Inaano ko lang, ha? Sample lang yan para mas maintindihan nyo lang yung sinasabi ko. Kaya ako lang sinasabi na hangin lang siya kasi hindi siya tangible. Nasa isip lang siya, hindi siya nahawakan, hindi siya nasa utak lang siya. Pero kahit nasa utak lang siya at hindi siya realidad pa, no? Pag sinabi ng utak mo na may cancer ka, ang tanungin mo kaagad, totoo bang may cancer ako? Anong basihan ko na may cancer ako? Sarili ko lang? Sinabi lang ng utak ko, may cancer ako? So may cancer ako? Pero kunyari, ang nagsabi na, 2 doktor, may cancer ka, huwag ka lang tatanga-tanga, totoo na yun. Pero kunyari, ikaw lang nagsabi sa sarili mo na, may cancer ako, bakit? Doktor ka ba? Bakit? May tinest mo yung sarili mo. Paano mo naggawa yun na masabing may cancer ka? Dahil naramdaman mo yung sakit ng ulo? So ibig sabihin, yung lahat ng taong sumasakit ng ulo may cancer? Okay? Huwag tayo tatanga-tanga. Okay? Maniniwala ka lang sa thought mo kung may professional na nagsabi sa'yo sa field na yun, dapat doktor na. Okay? Doktor na dapat nagsabi na may cancer ka, doon mo lang paniniwalaan. Pero kunyari, sumakit lang yung ulo mo dahil sa gutom mo, dahil wala kang tulog, tatanga-tanga ka, may cancer ka na. Ganun. Ha? Kailangan doktor kasi yung doktor nga, hindi basta-basta magsasabi ng cancer yan. Kailangan sigurado pa siya. Sige, tingnan natin yung test niya. Sige, tingnan natin to lahat. Tapos, hindi lang isa yan. 2, tingnan mo nga to. Ito yung resulta niya. Ano to? Cancer ba to? Marami pa yan. Isasangguni niya pa sa iba yan. Kunyari, may naisip siya. So, ganun katindi yung pag-iingat bago magsabi na may cancer ang isang tao. Tapos, ikaw, biglang isang araw, sumakit lang ulo mo, sabi mo sarili mo, may cancer ka. Tanga naman. Huwag ganun. Okay? O di, kunyari, nasa isip mo, sige, baka nga may cancer ako. Eh di patingin ka sa doktor. Ganun lang kasimple. Patingin ka sa doktor. Wala namang makakatulong sa'yo. Wala namang ibang makakagawa ng paraan sa'yo, kundi doktor lang eh. Walang iba. Doktor lang talaga. Lalo na kung sakit-sakit yan sa katawan, doktor lang. Wala nang iba. Wala kang choice. Doktor lang talaga. So again, importante, no? Importante. Gusto ko ma-establish bago ako gumawa. Dahil ko pang gusto sabihin pero gusto ko lang itutok yung importansya ng ideya, no? Na ang thought or ang pag-iisip mo lang ay pag-iisip lang.
hindi siya totoo unless proven ng mga test ng mga doktor. Pero hanggat wala, maaring tingnan mo lang, baka alarm system lang ng katawan mo yan. Tandaan nyo ha, ito magandang topic tungkol dito. Alarm system ng katawan natin. May isang doktor, neuroscientist, na may ibang perspective siya doon eh. Ano nga pangalan niya? Puti siya. Ano yun? Racist yun, puti. Sa panahon ngayon, pag sinabi mo puti, itim, nako, delikado ka na. Pero anyways, Pinoy naman tayo, so okay lang yan. Ang sinasabi niya, although parang sa isang banda, kasi alam niyo wala ang anxiety disorder naman, tsaka yung isip natin, komplikado yan eh. At hanggang ngayon, talagang inaaral pa kung ano talaga, pinapaliwanag. Pero kasi ang lawak niya, hindi siya pwedeng 1 + 1 = 2 eh. Marami eh. Somehow, naniniwala rin ako sa kanya. Kumbaga may point din siya doon. No? So, ang point niya, it's an alarm system. Halimbawa, pag gutom ka, yung katawan mo gusto kumain. Pag gutom ka, kukulo yung sikmura mo, di ba? Yung gano'n. Ay, gutom ako. Gano'n. O kaya, ano ba nararamdaman ng gutom? Ayan. Ako, pag gutom ako, hindi sumasakit talaga ulo ko eh. Pero iba may gano'n eh. Basta pag gutom ako, gusto ko kumain, gusto ko lumamon, gusto ko bumili ng maraming pagkain. Gusto ko mag-buffet. O, gano'n. Gano'n yung gusto kong mangyari. Gutom ako nun. So, sinasabi ng katawan ko, kumain ka. Kaya kumukulo yung tiyan mo sa iba, sumasakit ulo nila, tapos parang nangihina na sila kasi sinasabi ng katawan na kumain ka, gutom ka. Okay? Ganun lang yun. Pag, halimbawa, sumakit ulo mo, sinasabi ng katawan mo na, huy, matulog ka kasi 2 araw ka nang walang tulog. Sasakit ngayon yung ulo mo. So, yun yung mga alarm system ng katawan natin na para gawin natin yung dapat natin gawin. Na kumain pag oras ng pagkain. Kaya kung gutom ka, kumain ka. Pag sumakit ulo mo, kung ano pa man, lumulutang yung pakiramdam mo, wala ka palang tulog, lumalabas yung pakiramdam na lutang, sakit ng ulo. Kasi sinasabi ng katawan mo, tanga, matulog ka. Ganun. So, it's an alarm system. Ano pa ba? Yun, no? O, halimbawa, you feel horny. Kasi tao tayo, reproductive. Kailangan natin mag-reproduce. Kailangan natin magkaroon ng mga anak. Kasi kung hindi natin mararamdaman yon, mawawalang tao sa mundo. So, kaya sometimes meron tayong feeling na horny tayo. O, horny. I'm horny. Horny. Bikanta pa nga niyan, di ba? Kung naabutan niyo yun. Ako, napagala tayo. Ano ko dad ko, shoot. I'm horny. Oh. Yung horny na yun, naramdaman mo, nag-iinit ngayon yung katawan mo. So, response ng katawan mo yun, kasi kailangan niya. Gets nyo? So, hindi porket nag-alarm yung katawan mo, nakaramdam ka ng horny. Bakit kasi sa Tagalog yung word na L, okay? Lalo na baka may mga bata dito. Pag nakaramdam sila ng ganon, tao naman tayo, no? Tao naman tayo, kung may asawa ka, di itutulak niya na gawin niyo yung gusto niyong gawin kung horny ka. So, dahil nasa isip mo, kahit hindi nasa isip, naramdaman mo, bigla naramdaman mo, feeling mo horny ka, kasi tao ka eh. So, yun yung mga sistema ng katawan na naghahanap siya ng response. Halimbawa, may asawa ka, di ba? Tapos you feel horny, di kakalabitin mo na yung asawa mo. Ani, ganyan, kasi may nararamdaman kang urge eh. So, ganun lang yun. So, ngayon, it's up to you whether you respond. May time na, kadalasan may time, hindi naman pwede mangyari yung gusto mo mangyari. So, ano gagawin mo? Wala, palilipasin mo lang kasi lilipas din naman siya. Naintindihan ninyo? So, yung urge ng, siguro, magandang topic, I think, baka ma-raise ko pa sa utak niya, di ba? Pasensya na dun sa mga very religious, but this is science. I'm talking about science. Walang taong hindi nagiging horny. Huwag tayong tatanga-tanga, ha? Ay, science to. Ngayon, kung mag-iisip ka na bakit ko dinidiscuss yun, wala akong pakialam sa'yo, bobo ka kasi. Okay? So, huwag ka na dito, mas ka na dito sa YouTube ko. Basta ang punto ko,
This is science. I talk about science, no? So, kung hipokrito ka, kung tingin mo tatanga-tanga ka kasi mahina utak mo, makitid, huwag ka na dito, hindi tayo bagay. Okay? Sa ibang ano ka, suplado. Yan ang totoong buhay ko. Para FYI, suplado talaga ako. Kasi pinaglalaban ko yung science, okay? Naiinis kasi ako sa may hinang, mayabang pa, judgmental pa. Nakakabwisit no? Yung pinagsamang bobo na judgmental, war freak, nakakabwisit yung mga ganun. Wala akong pasyensya sa mga ganun. Hindi kita kaibigan, malas ka dito. Ayoko ng mga toxicity mo, yung mga negative mo. Naiba na naman ako talaga yung utak natin, mga ganun. Anyways, kita mo, it's a proof no, na yung utak natin kaya mag-shift kagad, ganun kabilis. And it takes 7 seconds para maglabas nung chemicals para ma-feel natin siya. Inis. Di ba sabi ko, nainis ako. Talagang lumabas yung pakiramdam ko na, tinan yung mukha ko kanina, nag-react talaga na gano'n. Kasi chemical ng katawan ka. So, ganun lang kabilis. Okay? O ngayon, mag-shift naman ako, happy ako ulit. So, ngayon, nakangiti naman ako. So, ganun din kabilis. Segundo lang yung nararamdaman natin from galit to ngiti. Okay? Ayan. So, yun nga. Pati ang anxiety. Kasi si adrenaline, matagal yan eh. Unless, tapos inano mo pa. Ang tawag doon, yung pinush mo pa talaga. No? Okay? Sige. Mabalik tayo. Nasaan na ako? Wala na kasi ang dami ko sinabi. Ito. Then again, ang daming mga alarm system natin sa katawan kasi kailangan ng katawan yon. So, ang katawan natin, kailangan matulog. So, sabihin niya, patok, pahikabing ganyan. Diba? Kadalasan yung may natok, hikab. Kasi, ano yun? Kasi kailangan ng oxygen yung break. Actually, yun yung science. Kaya tayo hikab kasi kailangan ng oxygen ng break. At marami pang iba siguro yun. Pero hindi yun yung topic. So, the idea is, ang gusto ko makuha ninyo, may mga nangyayari sa katawan natin na kailangan niya ng response. Pero kasi sa mga taong may anxiety disorder, lahat ng pangangailangan ng katawan, feeling niya dangerous. Kaya ikaw, nagutom ka lang, ano na to? Ganon, no? Pero at least in-exaggerate ko para naintindihan nyo talaga. Kasi kailangan ganun yung animation. Ganyan. So, naintindihan? A thought is just a thought. Mapuprove nyo yan. Ilang taon na kayo ng ganyan eh. Wala naman kayong cancer. Wag tatanga-tanga. Diba? Ilang taon na kayong ganyan. Hanggang kailan ba? Kailan ba kayo magkaka-cancer? So, what if? Yung what if mo ba dangerous? Pag nag-what if ka ba, what if may cancer ako? Magkaka-cancer ka? What if mabaliw ako? Mababaliw ka ba? What if is just a thought. A thought is just a thought. Isip lang siya. Gusto mo mag-isip ka na ikaw si Darna? Pwede naman. Magiging Darna ka ba pag nag-isip ka na ikaw si Darna? Di ba tayo, pag nanood tayo ng mga pelikula dati, ng mga bata, ako, nakipag-away pa ako dun sa pamangkin ko. Yung pamangkin ko kay Darang ko rin yan. Kasi, ang story na nga yan. Basta, anyways, yung pamangkin ko kay Darang ko lang. Pero pamangkin ko siya. Sinasabi ko, ako si Red One! Hindi, ako si Red One. Gaganon-ganon nila. Hindi, ako si Red One. Ganyan, away kami. Siya daw si Red One. Ako nga si Red One. Hindi, ikaw na si Green 2. Ganyan. Kung ano yung sinasabi ko, bahala kayo problema niya. Pero yung mga kaidara pa dyan, alam nila yan. Si Red 1, si Green 2, si Green 3. Nag-aaway kami doon, no? Kasi ganun ka-powerful yung imagination natin. Yung feeling natin, nanood tayo ng palabas na yun. Feeling mo, ikaw na si Red 1, ganun. May power ka, ganun. So, ganun ka-powerful yung brain. Okay? But, it's just a thought. Isip lang yun. Isip lang siya. Kahit sabihin niyang, mag-end of the world na mamaya, nakakatakot. It's just a thought. Ang tanong, is it real? Yun yung magandang tool. Ito, tuturuan ko kayo ng tool. Kapag sinabi ng utak mo na masustroke ako, sabi ng utak, itong nararamdaman ko, itong sakit ng ulo na to, masustroke ako. Oy, taka lang ha, tandaan ninyo, itong video na to ay para lamang sa mga taong healthy na diagnosed with anxiety disorder. Ibig sabihin, wala silang sakit talaga sa pangangatawan ha. Mamaya kasi ang problema, nasustroke na pala talaga kayo,
Dahil nakinig kayo sa video ko, hindi pala to stroke. Kasi anxiety lang to. Hindi po ito applicable, no, sa mga taong may sakit talaga. Okay? Paano kung malaman may sakit ako? Doktor. Pupunta po kayo sa doktor. Okay? Pupunta kayo sa doktor. Pero ito, kung stroke yan, sige, mapunta na rin tayo sa stroke. Teka, gulo na kung ano yung gusto ko sabihin. Sige, ganito muna. Again, okay? Kunyari, hindi kunwari. Kung ikaw ay diagnosed ng anxiety disorder, ikaw ay bata pa, wala kang sakit, ang ganda ng mga test mo, resulta and all, blah, 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 as in perfectly healthy ka, then ito yung pakinggan mo. Pero kung may sakit ka, hindi ito para sa'yo, okay? Okay. Ngayon, kung talagang healthy ka, ikaw ay tipong 21 years old pa lang, or 28, ganyan, healthy ka, sabi ng mga test mo, yung cholesterol mo, wala, ang baba, zero, hindi ba zero? Wala, as in, hindi siya delikado yung cholesterol mo, fine, triglycerides, yung bad cholesterol, ano pa, yung mga ganon. Basta ang punto is you are healthy. Okay, walang problema. Yun na yan, punto healthy. Hindi ka mamatay kasi healthy ka. Okay, wala sakit. Okay. So, tanungin mo sarili mo. Sumakit ulo mo. O sumakit yung kahit anong parte ng katawan mo. Tapos sinabi ng utak mo, stroke. Stroke yan, masastroke ka. Ngayon, tanungin mo sarili mo. Is this real? Is this real? Totoo ba itong nasa isip ko? Ngayon, para malaman kung totoo hindi, may ebidensya ba? May ebidensya? Okay. Well, to be honest, ang stroke kasi, hindi yan nakikita. Hindi siya, kunyari, mataas mga cholesterol mo, mataba ka, wala kang tulog, wala kang exercise, high risk ka for that. Lalo na kung medyo may edad ka na rin, high risk ka for that. Yun yung titingnan ng doktor. Pero yung walang makakapagsabi kung normal ka at kailangan masastroke. Pero nga, sabi ko nga, kung ikaw ay high risk na mataas cholesterol, mataba ka, wala kang exercise, wala kang tulog, wala kang pahinga, bla bla bla, yung pagkain mo, pangit, yung sabihin, hindi healthy, ganun, then high risk ka for stroke. Pero, walang makapagsabi kung kailan ka ma-stroke unless nasustroke ka na. Naintindihan ninyo? Alam ba, ang stroke, tandaan ninyo, kailangan within ako nakalimutan pa yung oras. Pero the idea is, kapag tumabingi na yung katawan mo, hindi ka na makasalita ng diretso, yung katawan, no? Yung mukha tumabingi or yung katawan at hindi mo mataas ng pantay, yung dalawa mong kamay, slur, nagagano ka na, may sinasabi ka, hindi ka maintindihan, kung may mahal kayo sa buhay, yun yung hindi niya alam yung sinasabi niya, nalito na siya, parang gano'n, tanungin mo yung pangalan o paulitin mo yung sentence mo, kunyari sabi mo, si Jeremy ay gwapo, tapos sinabi niya, si Jeremy ay pangit, nasa stroke yun. Charot. Okay. So, ang idea is, basta hindi niya nasabi o hindi niya alam yung pangalan niya, tanungin mo siya, sinyelas na ng stroke yun. At ang stroke, mangyayari lang kung malalaman mo lang kung nasa stroke kung nangyayari na yung mga simptomas na yon. Pero kunyari, hindi naman tumabingi yung mukha mo, hindi naman tumabingi, pero sinasabi mo, stroke ako. Di ba tatanga-tanga tayo? At least, sorry, sa tanga-tanga ko, pero at least, ito yung punto na ganun. Kaya dapat alam, marami kayo talagang kaalaman. Okay? So, yun, no? Ang utak, pag sinabi niyang baliw ka, is it real? Sino nagsabing baliw ka? Bakit? Psychiatrist ka ba? Oh, sorry again sa baliw ko na word. Hindi namin dapat ginagamit, pero bullshit. Pinoy tayo. Alam na yung ibig ko sabihin. Okay? Ganon, no? Is it truth? Is it truth? Is it true? Is it real? Totoo ba yun? O isip ko lang to? Yan. Okay? Doon mo masabi yun isip ko lang. Ilang taon na tong ganito O ngayon, itong nararamdaman ko, ang problema bakit nararamdaman ko pa rin kahit ganon? Kasi nga, nakakondisyon ka na. May ibang video pa ako doon. Condition ka na ganun yung reaction mo. Konting sakit ng ulo, panic! Kasi kinondisyon mo na yung brain mo. At may mga ways para tanggalin yung conditioned response na yon. Okay. So guys, ganito po kung gusto niyo makipag-usap sa akin,
message nyo ako sa aking Facebook page na Anxiety Disorder Philippines. Yung, may ko na nasabi ito sa YouTube, yung aking cover page, doon sa Facebook page ko, yung certificate ko mismo ng Cognitive Behavior Therapy from Australia. So, hindi na kayo malilito doon. Makikita niyo yung certificate ko, yun yung katibayan na ako ay certified, no? Yun. So, Anxiety Disorder Philippines. Okay? So, yun. Siguro dapat ilagay ko yung mukha ko doon, ano? Tingin ninyo, para pag nakita, para madaling hanapin. Tama. Sige, gagawin ko nga yan. Okay? So, anyways, yun na muna kasi pag marami pang gusto sabihin, pero baka sumobra na sa information. Basta ang takeaway, a thought is just a thought. It's not dangerous. Hindi siya dangerous unless proven na may cancer ka, na baliw ka, na kung ano-ano, at less proven. Pero kunyari, thought mo lang, baka may cancer ako, thought lang yan! Thought lang yan! Hindi yan dangerous! Isip lang yan, kailangan mo tanggapin yon. Ha? Okay. Meron na ba sa inyo na na yung thought mo, yung sasabihin mo yung, madadapa ka! Nadapa ba siya? Bubunggo ka! Nabunggo ba siya? Thought lang yun. Pero kung may power ka, no? Galing ng power. Pag may ganun sa inyo dyan, sabihin nyo sa akin, gusto ko makita ng ganun. Na lahat, hindi pwedeng yung pa isa-isa lang. Yung hindi pwedeng sinuwerte lang. Yung sinabi mo, madapa ka, tapos nadapa siya. Kailangan, kunyari, prove mo sa akin, sige, mamimili ako ng tao, padapain mo yan. Ganun dapat. Kasi, siyempre, ibang tao dito tatanga-tanga, diba? So, yun. Anyways, bye. Thank you.